Hello guys, hi! I'm back po. Kararating ko lang kasi medyo pagod lang ako. Hello guys! First day of school alam niyo na. Kumusta first day of school guys? Kinabahan na po kayo about sa introduce yourself. Kailangan kasi magpapakilala ka ng isa-isa sa mga kapwa estudyante mo, teacher mo. Kailangan yun. Okay. So, medyo pagod lang po talaga ako. Pero naisip ko, what if magturo kaya ako ng konting accounting? Next time na lang yung mga math kasi busy talaga si ate nyo. Okay, pag-uusapan natin, wala yata pumapansin dito. So, ipopost ko po yan sa isa ko pong YouTube channel ko yung about sa mga accounting lectures or yung tutorials. Okay, wala yata napansin sa akin. Wala, busy na. Sige, search ko muna to bago ako tayo makapag-discuss. Dito. Hi Jet, hello po Jet. Hello Justin, hello po. Wala po kasi example yung reversing entries Teka, titinan ko. Hanapin ko nga yun. Wala, di ko rin makita. Hi Peng, hello po. Basta pang reversing entries po tayo So, explanation po to. Saglit lang Hanapin ko yung pinaka-example nito Ano to? Parang hindi to Iba to Hanapin ko nga. Meron mga sample dito mga reversing entries. Wala. Hanapin ko. Hello, Peng. Medyo pagod lang kasi ako Napagod lang ako. Wala kasi sample nito. Wait lang. Yung entries sample. Wait lang may solution din Okay, wait lang po tayo guys Ito yung reverse entries. Teka lang. Hello po. Hindi ito reversing kasi hindi naman yung bayan. Wala pang example to. Ito katulad nito. Sample pa lang yan Wala na kasi ako maisip na ganun Okay, sample pa lang to Wait lang, mag-notes po tayo para sigurado tayo. Kapagod. Hello sa mga nag-join dyan. Usapang reversing entries po tayo Sino yung taga dyan? Burahin natin to. Reversing entries po tayo. Ayan. Entries. Hindi naman pwede entry lang kasi maramis yan. Reversing entries o reverse entries. Okay, pag-usapan natin dito yung reverse entries Yan.
Actually, sa totoo lang, di namin talaga naturo sa amin ng accounting professor namin noon nag-accountancy kami. Okay, usapan natin to ha. Sino ba yung taga-ABM dyan? Pakishare na po ng live. Magnakaw po tayo. Ka lang. Ito, tapos na yung math na to. Okay na to. Okay, ito na po yung reversing entries. Alam ko may meaning to eh. Babasahin natin yung pinaka-meaning nito. Okay, mag-ano tayo. Wait lang. May depreciation pa rin. Yun napapanood ko sa YouTube. Wala po yung depreciation. Ewan ko na lang ha. Disclaimer lang po kasi pag ganyan eh. Sige, ano natin. Sige, magtanong kayo kung nagkakamali yung turo ko. Buburahin natin. Kalang. Wala yung may example eh. Parang hindi naman tong reversing eh. Tandaan kasi pag reversing yan, pag from the word reversing, it means babalik ta rin mo siya. Alam ko talaga di namin pinag-aralan yung nag-accountancy kami nung nag-aaral pa ako. Siguro yung classmate ko na graduate po siya ng ABM, Strand. Hindi niya talaga inari yung reversing. Sabi ko, classmate, bakit mo hindi mo inari yung reversing? Sabi nga, hindi daw importante. Bakit hindi po importante? Baka lang nila makita nyo naka-record. Sige, explain ko sa inyo ano ba yung reversing entries. Hindi ko yung tinuturo sa live. Patagal na, di ba? Parang hindi ito eh. Saglit lang. Parang hanapin ko yung resources nito para mas maintindihan. Eto. Parang paulit-ulit to. Sandali lang. Medyo pagod na ako. Teka lang, hanapin ko nga yung resources nito eh. Wala, hindi masyado makita. So, reversing entries. Baliktad. Ito, hindi ko lang alam kasi sa ibang bansa to eh. Ayoko baka kasi mamanood yung mga CPA, ako pa magkakamali. Natatakot ako. Yung mga basic lang muna tayo, ha? So, teka lang, ha? Alingin ko muna to. Wala nang tayo magagawa. Sige, game na tayo. May YouTube ako dito eh. Hindi ko talaga makita yung mga errors na to eh. Wait lang ha. Wait lang. Nagnangati ako. Aray. Ang sakit. Wait lang. Okay na ba? Hindi to. Parang mag-ilab-lab ako mamamaya kasi pagod lang ako. Ito katulad nito. Okay ha. Example ko lang sa inyo guys.
para may alam kayo sa ganito. Okay? Ang liit naman. I-bigger natin to. Ay, hindi masyado makita. Hindi natin mababasa to. So, yan. Okay. So, isize ko muna mga mini para mas maintindihan. Hello. Okay, may meaning dito eh. Teka lang. Ito muna yung mga ano lang ha. Medyo tamad lang talaga ako. Okay, gets ko na. Okay, sige, isa-isahin ko na lang ha. Ito po explanation lang ha. Nakakatamad lang kasi ako mag-pen eh. Okay na? Sige, discussion na tayo guys. Okay. Okay, our topic for today is reversing entries. So, yung mga ABM graduate, alam nyo, na sa palagay ko, hindi nyo kasi inaral kasi, sabi ng klase ko, hindi po siya importante. Or, kailangan importante, depende po sa pagtuturo. Ewan ko, sabi nga daw optional daw. Kasi napapansin ko, yung mga ginawa namin yung mga accounting cycle, so, wala kaming reversing entry nung nag-aaral kami ng accountancy. So, hindi namin pinag-aralan. Baka siguro, hindi siya kailangan ng reversing entries. Pero in the real life, guys, makinig kayo, kapag accountant kayo, o bookkeeper, kailangan makita talaga ng reversing entries. Bakit? Kasi, titignan nila yung pinaka-record ng reversing entries. Kailangan, maikumpleto mo yung accounting cycle. Kapag nagtatrabaho ko doon sa accounting, ganun. Pero talaga guys, pero nag-aaral kayo, hindi naman siya totoo. Yung study lang. Hindi siya kailangan ng reversing entries. Sabi ko nga, ay, di naman pala kailangan ng reversing entries. Bakit mo ba tinuturo yan? Kailangan yan talaga kapag accountant kayo or futures accountant, kailangan talaga may pakitang record ng reversing entries. Okay, basahin natin yung pinaka-meaning niyan ha. Pag reversing, flip. Gets? Babalik na rin. Gets nya? Pag reversing, flip yan. So, a reversing entry is a general journal entry. General journal entry. Yun yun. Made on the first day of a new accounting period. So, ibig sabihin nun, pag natapos mo yung talaga yung accounting period nyo, panibagong accounting period nyo. So, kunwari, natapos mo na yung post-closing trial balance. December 31 yan na. It's me, RGLO po. Accounting po tayo, guys. Pag tinapos mo yung ano niya, from end of the accounting period, December 31, example pa lang yon. At yung next accounting period natin is January 1, doon na papasok ang reversing entry. Depende. Kasi optional yan. Kapag totoo kasi nagtatrabaho bilang accountant, kailangan makita nila yung reversing entry. So, importante po talaga yan. Ano yun? Ano ibabalik ta rin natin? So, continue tayo dito. That is the exact reverse on the adjusting entries. Ang babalik ta rin kapag yung mga transaction niya to make the adjusting entry or adjusting entries. Paalala kasi napapanood ko sa YouTube. Hindi lahat ng mga kauri ng mga adjusting entries is babalik ta rin. May condition yan, guys. So, hindi lahat. Eto, ihalik ko to. So, exact reverse of the adjusting entry made at the end of the previous period. Eto na yun. Katapusan yata yung ganito. Sige, ganun lang.
Tandaan, pag hindi lahat ng adjusting entries is babalik ka rin kapag reversing entries ka. Ganun yun. Diba sabi nga nila, reversing entries are optional. So, highlight ko natin yung optional. Ano, what do you mean for optional sa Tagalog? Ibig sabihin, hindi siya importante. Hindi po siya importante pag optional. Yun lang. O, hindi naman pala importante, bakit discuss pa? Hindi, charis lang. Pero in the future talaga, pag nag-accountan kayo, kailangan talaga ng reversing entries. Kasi record yun eh. Kapag bookkeeper, kailangan talaga makapakita yung record ng reversing entries. Pero pag nag-aaral kayo ng mga basic accounting, so reversing entries are optional, so hindi na siya kailangan. Or depende po sa teacher nyo kung kailangan ng reversing entries. Pwede hindi, pwede kailangan na may record. Get? Ayun ang natin yung dictionary natin. Gets? Ganun lang. So, reversing entries simply the bookkeeping for the accrued revenues and accrued expenses. So, ibig sabihin nun, yung reversing entries natin, ang babalik na rin kapag yung accrued revenues and accrued expenses. Gets? Deferred cannot be reversed. Bawal yan. Hindi yan pwede may turing na reversing entries ang deferral. Ano example nun? Teka lang, may example ako dito. Example, an accrual with reversing entries. Explanation lang kasi mamaya mag-enlib na po ako. Sino ba ABM dito? Alam ko, hindi na kailangan na reversing. Kasi, optional lang naman eh. Optional lang naman, di ba? Kasi nang tapos namin ang accounting cycle namin, hanggang post-closing trial balance kami. Oh, number 9 yun ha. Pero yung number 10, wala kami noon. Kasi sabi ng, nasa YouTube, optional po kasi ang reversing entry. Kunwari lang nakita ko lang sa Google. So, example of accrual with reversing entry. Bakit entry? Dapat entries to. Marami to eh. So, number 1, adjusting entry. January 31, eto, katapusan siya ng accounting period natin. Adjusting entry po. January 31, office wage expenses, debit, 180. Credit, wage payable. So, ibig sabihin, yung may-ari daw po ng business, yung sahod, pinamigay mo sa empleyado. So, naging debit na po yung expenses. Ginastos mo na. Pero yung wage payable, nasa credit kasi inutang mo lang yon. Pag, sample pa lang yan ha, pag closing entry, parang temporary account yan ha. For example, yung income and expenses. Yun tinatawag na closing. Kasi, temporary account yan. Pag sinabing closing, close na po yan, hindi po siya mapapasama sa record ng reversing, sa post-closing entries. Hindi siya makakasama. Maliban na lang po yung nominal, temporary account like income and expenses. Hindi yan kasama. Gets? Pag nagko-close, closed nga eh. Sarado na. Okay? So, closing entries, January 31, sample pa lang yan ha. Pero katapusan po ng accounting period natin is incomes. So, for example, pag closing, ito pa expenses, di ba? Dapat sana expenses nasa debit. Di ba? Pag binaliktad yung closing entries, magiging credit kasi pag closing entries, babaliktarin mo siya. Ganun lang yon. Closing entries lang para temporary account lang ha. Income and expenses, babaliktarin mo kapag closing entries po. Income summary, dapat nasa debit yan. So, ito na po yun. So, January 31 income summary, debit 1,380, credit, office wage expenses is 1,380. Ganun lang kasimple. Doon na papasok ang reversing entry. So, minsan, hindi, imbis na dyan, kunwari lang ha, meron kasi to the point na lang nagbibigay ng ibang cases. Imbis na February 1, baka siguro March 1. Kunwari lang ha. So, huwag na natin paglaban yung mga dates. So, reversing entries, February 1, panibagong accounting period natin,
'Di ba kanina adjusting entry, hanapin mo adjusting entries, pero hindi lahat ng adjusting entries is babaliktarin mo. Doon ang papasok ang accrual. Kasi ang accrual, ang sample ng accrual is wages expenses at wages payable. Babaliktarin mo. Makikita mo, obserba mo mabuti. 'Di ba? Credit yung payable, yung wages payable, magiging debit kasi binaliktad mo pag reverse entry yung Tari online class. Hello po, Ann. Hello po. Ganun talaga. Online class po talaga, Ann. Sino po to si Ann? O sige, continue natin, ha? Sino ba talaga si Ann? Reverse entries. 'Di ba, pag adjusting entries yan, pasok siya sa accrual kasi available po siya sa reverse entry. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, kapag adjusting entries, hindi lahat ng adjusting entries babaliktarin mo kapag reverse entries ka. Ito katulad nito, office wages expenses tsaka wages payable, pwede siya babaliktarin. I-flip mo siya. So, ito na po yung magiging resulta. Pero yung amount is walang pagbabago. Gets? Ganun lang. Payment entry, nakapagbayad na talaga may-ari ng business, kaya nga ang payment. February 9, office wages expenses cash. Debit office wages expenses 600 at yung cash is 600. Ano to? Hindi masyado ito parang hindi ko to masyado makita. Explanation ata to eh. Hilang. Pero lang. Okay. So, ito yan. Ito, example of reversing entries in practice. Practice, accrued expenses, accrued expenses, prepared revenue, accrued revenues, prepared expenses, at depreciation. In practice lang po lang. Pero parang po to sa YouTube, 4 lang po to, hindi lang sa amin depreciation. Baka depende dito sa tinuturo. Ito yung papabalik na rin. Kailangan sundin. Kailangan may libro kayo ng kailangan basahin. Ilang optional lang po yung reversing Kasi pag tinuloy po yan, walang katapos yung pag-aano niya, pag-accounting cycle. Tuloy-tuloy talaga yan. Pero sabi nga nila pag reversing journal entries, optional po yon. Pwede ka naman tumigil, okay lang, ganun. Depende talaga. Pag reversing po yan, ito po yung example. Alam ko lang po to. So, reversing journal entry, rent expenses, rent payable, original entry po yan. So, DRCR, bakit ganun? Iba yata to. Sample pa lang yan Rent expense, tapos rent payable. Bakit hindi naman to accrual, sample pa lang to, no? Siguro, expense method to. Pasok tong expense method. Kasi ang expense method daw po yung magbi-flip po siya. Ito yung ginagawa. Bakit may su? Kailangan ba ng reversing entry sa school nyo? Okay. Ito yung ginagawa namin nung first year college ako, umiyak ako dyan. Buti naman, hindi namin inaral yung reversing entries na nag-accountancy kami kasi optional lang naman may lab su. Baka sa professor nyo, papayagan kayo mag-reversing. Tandaan, hindi lahat ng adjusting entries is babaliktarin. May condition po yan. Kung nanonood ka man, ito po yung condition. So, magbabaliktarin pag-reversing kapag may sumusunod yan. Sa YouTube, 4 lang to. Pero in practice, ito na po yung kailangang i-focus. Aral lang mabuti, ganun lang talaga. Mahirap talaga. Ganun lang. Ito yung babaliktarin, nakasunod lang. Manood kayong pinanood ko kanina yung YouTube channel ni ABM na yung professor. Napanood ko, naiintindihan ko na yung reversing. For the first time Hindi namin inaral yan kasi sabi nga nila optional daw yung yung reversing entries, sabi ng professor namin ng accounting. Shoutout po talaga si Ma'am Ameling Aduca. Siya nang nagtuturo sa amin ng basic accounting. Sabi niya daw, kasi ma'am, bakit nawala ang reversing entries? Kasi optional lang naman, anak. Pwede hindi gagawin, pwede gawin, depende. Pero pag practice, kapag accountant kayo o bookkeeper, kailangan talaga may pakita yung reversing entries. Ganun lang yun. Huwag lang nagtatrabaho kayo. Pero
kapag nag-aaral kayo ng reversing entries sa school, hindi siya kailangan. Option lang naman eh. Pwede gawin, pwede hindi. Depende sa inyo, okay? Ano lang. Ito ha. Rent expense, original entry, DR, 200. 200 pesos ba to? Or ewan ko pa. Reversing entries, credit, 200 pesos. Balance, wala. Kasi, binayad mo na. Rent payable, reversing entries yan, flip po talaga. Flip po talaga. Ganun lang yon. Di ba expenses, ang original po ng expenses ay nasa debit. Binaliktad mo, nasa credit na po yung expenses. Ganun lang. O, yun lang, di ba? Sige, isa pa. Basta natin makita yung mga record dito eh. Hindi pwede pakita sa YouTube, baka maban ako eh. Yun lang. Doon napapayak lang yung sa ano niya. Depende sa experience may label sa so. ABM ka rin may or accountancy student ka. Buti na lang, hindi ko na ginagawa yung reversing entries. Pag hindi, sukang-suka na kami nun. Sabi daw, mahirap daw yun. Sabi ng professor namin ng accounting. Parang eto, sa accounting cycle, makikita mo. Yan. Paikot yan eh. Kaya nga cycle, ibig sabihin, cycle it means, pag ikot yan, walang katapusan, titigil yan kapag nag-stop na po yung business, yung ano niya, yung proseso niya. Pag nag-close na po yung business, tsaka titigil na po yung accounting cycle natin. Ay, hello po, Engineer Variety, ECT. Yan lang, tuloy-tuloy lang siya. Pero yung reversing optional lang naman, pwede hindi, pwede gawin. Pero, nagtutuloy-tuloy lang po siya. Doon lang po na ipaliwanag yung professor namin. Sabi ko, ma'am, di namin naintindihan yung accounting science, hirap na kami. Pero sabi nga nila, yung accounting cycle niya is walang siya katapusan, walang tigil. Titigil lang po siya kapag nag-close na po yung may-ari ng business. Tsaka siya mag-stop yung accounting cycle. Ganun lang yon. Okay? So, ganun lang. Hindi lahat ng adjusting entries is babalik na rin. Depende sa condition. Ayan, may example na yun eh. Teka lang. Wala na po akong maisip eh. Ayun lang. Ito yung sample ah. Ano to? Ito, journal entries in accounting ah. A small business guide oh. Kunwari, ito yung columnar. Kunwari lang naman ah. Kasi importante, hindi mo pwede, burala ka sa pag susulat kasi record yun eh. Hindi po siya pwede ibaboy o i-erasure. Bawal yun. Pag sanay ka mag-ganyan, mag-ballpen ka, pag hindi pa sanay, lapis. Kasi bawal kasi magbura-bura. Mahal pa naman ang papel oh. Yun lang, para pinag-aralan ko to. Yes, ganun lang. Depende. Kung papayagan kayo ng professor mag-reversing entries, aralan nyo. Basahin yung mga book niyan. Kahit sino author, babasahin yung mga books ng reversing entries sa mga accounting books. Kahit sino authors. So, iba yung request talaga ng classmate ko, kay Balyada. So, are you related? So, related po kayo kay Balyada. Siya yung may-ari po ng basic accounting. Made easy. Doon yung basahin. Doon yung may meaning talaga yung mga reversing entries. Baka nandoon yung talaga yung concept noon. Pag hindi nyo kasi naintindihan. Ano lang. Optional lang po yan. Yun lang. Hindi po siya talaga importante ang reversing entries. Naka-optional po yan. So, yan. Talaga. That's it. Teka lang. Wala eh. So, panoorin natin sa YouTube. Pwede ko papanoorin sa YouTube. Baka maban ako eh. Teka lang, wait lang. So, ito. Pag hindi mo niya kasi naintindihan yung reversing entries, so, punta ka sa YouTube. Yan. Ganun lang. Hindi ko na ito papakita ba kasi bawal eh. Teka lang, wait. Optional lang po yung reversing ha. Pwede gawin, pwede hindi.
Ito, pinapanood ko na to. So, si ABN Online PH, magaling to mag-explain. Yan, ito. Yan, ganun lang. Hindi to pwede pakita eh. Ayan, panoorin mo yung kay ABM Online PH. Andun yung explanation about sa reversing entries. So, naintindihan ko yung kanyang explanation niya. O, di ba? Ganun lang kasimple. Hindi lang yan basta-basta, kailangan i-analyze yan. Kapag nag-account, nag-bookkeeping, kasi more on analytical thinking tsaka analyzing. Analyze ng analytical pa. Ayun lang talaga. Grabe ina, napagod ako. Ito na explanation na. Ayun na po yung explanation lang. Exact opposite lang po talaga. Ito talaga, may sample ako dito. Yan, ito. This step is optional po taga ang reversing entries. Ayan yung explanation na hindi na kailangan pahirapan yung sarili nyo. Okay lang, di ba? Ito ha, ano lang ba ang mga adjusting entries na i-reverse? Hindi lahat ng adjusting entries babalik tayo. Hindi lahat. Oh. 4 lang kailangan. Deferred income method, prepayment expense method, accrue revenues, accrue expenses. So, yun lang talagang kailangan yung sundan yung restriction. Yun lang. Ito na yun. Ayan na. O, ayan. Nakikita nyo na. So, yun lang. Wala na po ako masabi. So, thank you po sa sa pag-live. Yun lang. Napagod kasi ako. Sakit ng katawan ko. Abangan na lang po yung yung math tutorial yan sa live. Inaabangan natin yan kasi sobrang ang dami kong ginagawa. So, arithmetic sequence po tayo sa next live ko ha. Naka-whiteboard po tayo guys ha. Gagamitin yung PC yung pamangkin ko. So, hindi ko na muna ito gagamitin kasi syempre nag-aaral siya. So, focus lang sa kanya pag-aaral niya. Okay, thank you po sa panonood guys. Mamaya ipopost ko po yan sa YouTube channel ko ng isang account ko para sa accounting lectures din. Sige, yun lang. So, kailangan ko na magpahinga. I'm sure na sumakit yung katawan ko. So, thank you very much lang po sa pakikinig lang po ng reversing entries. Sige, mag-aaral kayo mabuti. At yun lang, maraming salamat. So, mag-live na po ako. Yun lang. Kailangan ko na magpahinga. Ingat kayo at magandang hapon po. Next time na lang po yung live ng math ha. Abangan na lang po yung announcement do sa My Day. Ingat kayo. At mahal ko kayo. Bye-bye. Thank you. Salamat.